Paano mas makilala ang ating Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po ng maligayang kaarawan si Sister Liberty ng Hong Kong. Kasama po natin yan sa ating mga gatherings tuwing gabi. At hello po sa mga kababayan natin sa Hong Kong na sumusubaybay po dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayong araw ay patungkol po sa incomprehensible. Yung Diyos po natin ay incomprehensible. Pagpasensyahan nyo na po, yung mga words na ginagamit natin sa mga devotions natin ay malalalim, madalas. Kasi ito po ay seminary edition. Ibig sabihin kung ano po yung mga tinatalakay sa seminary from A to Z. Yan po yung mga topics natin for this year. So, God is incomprehensible, meaning that His nature and ways are beyond full human understanding. Hindi natin pwedeng sabihin nakilala natin ng lubusan yung Diyos. Walang taong nakakilala ng lubusan sa Diyos. God is incomprehensible. Hindi mo siya mauunawaan entirely. While we can know true things about God through His revelation in Scripture, pwede nating makilala yung Diyos, mga katotohanan patungkol sa Diyos, but we will never fully grasp the entirety of who He is. Hindi natin pwedeng sabihin alam na natin yung kabuuan ng Diyos. God's wisdom, power, and love transcend our limited understanding. This truth should not lead us to despair, but to awe and worship. The incomprehensibility of God invites us into a deeper relationship with Him as we learn to trust in His mysteries, knowing that He is infinitely greater than we can imagine. Sabi po rito sa Romans chapter 11, verse 33 through 36. Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable His judgments and His paths beyond tracing out! Who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Who has ever given to God that God should repay them? For from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Sa Tagalog po, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang pamamaraan? Gaya ng nasusulat, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang makapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen and amen. So, pag sinabi po natin God is incomprehensible, hindi mo talaga mauunawaan yung kabuuan ng Diyos. Hindi mo mauunawaan yung iniisip ng Diyos. Magkakaroon tayo ng idea, magkakaroon tayo ng understanding, pero yung katotohanan na alam natin sa Diyos, limited lang. Bakit? Kasi tayo ay limitadong mga beings, limitadong mga nilalang. Pero yung Creator natin, yung Diyos natin, He has this infinite understanding. Yung pagkakaunawa niya, infinite. Yung kaalaman niya, infinite. Yung being niya, infinite. Walang katapusan, walang hanggan. Pero yung pagkakaunawa natin, laging limitado. Kaya yung Diyos natin, from our perspective, incomprehensible. Pero hindi ibig sabihin nun, wala tayong malalaman patungkol sa Diyos. For example niyan, God is love. Okay, alam natin yun, God is love. Pero yung understanding natin ng love, limited lang. Yung understanding ng love ng Diyos, unlimited, infinite. Ibig sabihin, mas malawak kaysa sa pagkakaunawa natin kung ano bang ibig sabihin ng love. So, isipin po natin yung Diyos parang ocean. Okay? Ocean, karagatan. Tapos tayo pong mga tao, sumasalok lang, tabo, timba lang mula sa karagatan. Tapos yun yung sinalok natin na tubig, yun yung ocean, part of the ocean. Yun, isang parte lang, no? Yun lang yung understanding natin ng Diyos. Yung Diyos, yun yung karagatan. Parang sumasalok lang tayo sa mga katotohanan patungkol sa Diyos. Hindi natin talaga masasabi na alam ko na yung buong karagatan. Alam ko na yung buong pagkatao ng Diyos. Kaya ano po lang tayo, sumasalok lang tayo, no, ng mga katotohanan patungkol sa Diyos. Kasi po yung kaalaman natin laging limited. So ito po yung una nating teaching ngayong araw. The triune God, ibig sabihin God in three persons. Three persons in one God. Meron tayong isang Diyos, Father, Son, and Holy Spirit. Three persons in one God. Trinity.
The triune God is incomprehensible. Hindi po talaga natin maunawaan. Yung Trinity pa nga lang eh. Sabi ng iba, paano mo may papaliwanag yung Trinity? I don't know. Kaya ko lang i-describe, kaya ko lang sabihin kung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol sa Trinity, pero to totally understand Trinity, imposible. Pag naunawaan ko na fully yung Trinity, Diyos na ako nun. Masigit pa ako sa Diyos nun. Kasi yung Diyos natin, incomprehensible. Ibig sabihin, maunawaan mo lang in part, pero hindi natin masasabing entirely naunawaan na natin yung Diyos. Yung Diyos natin talaga, hindi mo siya mauunawaan ng kabuuan ng Diyos. Yung masasabi mong kilalang kilala ko na yung Diyos. Kaya walang sino man ang makapagsabi sa atin na, ako kilala ko na si Lord. Walang ganun eh. Paano mo nakilala si Lord? Infinite yun eh. Ang kaya lang nating gawin ay sumalok sa ocean of the knowledge of God. So, incomprehensible. Pero ito po yung mabuting balita. Ito po yung magandang nangyari, no? The Father reveals Himself through Christ. Dahil yung Diyos natin incomprehensible, yung Diyos na mismo ang nagkusa para ihayag ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mabilis lang po, babasahin ko lang yung ilang mga verses sa Bible. Bakit po kailangan si Jesus talaga? Kasi hindi natin maunawaan sino yung Diyos kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. John 1:18, sabi po rito. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakmamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Sino yun? Si Jesus Christ. God the Son. John 14:9. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. So si Jesus Christ, nung nagkatawang tao siya, ipinakilala niya yung Ama sa pamamagitan ng kanyang sarili. He who has seen me has seen the Father. Ibig sabihin, kung naunawaan mo si Jesus, nakilala mo si Jesus, nakilala mo na rin yung Ama. Because Jesus Christ is the revealer of the Father. Now, hindi naman ibig sabihin na nakilala mo si Jesus, kilala mo na siya ng kabuuan. Ibig sabihin nun, nakilala mo yung mga katotohanan patungkol kay Jesucristo. And then, sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 3, napakalagang verses sa Bible. Sabi po rito, nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa Old Testament yon, puro prophets. Ngunit sa mga huling araw na ito, by the way, huling araw sa panahon ni Jesus Christ yon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So yung Diyos Ama nagsalita sa New Testament sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Pakinggan niyo pong mabuti. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Nakita niyo po? Kung ano yung Diyos, ganun din si Jesus Christ. Kaya pag ikaw, si Jesus nasa buhay mo, yung Diyos nasa buhay mo na rin. Pag nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, nanampalataya ka na rin sa Diyos. Kapag pinaniwalaan mo ang Panginoong Jesucristo, naniniwala ka rin sa tunay na Diyos. If you reject Jesus Christ, you reject God. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Because Jesus Christ revealed who the Father is. Point number 3. Paano naman natin makikilala si Jesus? The Spirit communicates Christ to us. Yung banal na Espiritu naman, siya naman yung nagpapakilala sa atin. Alam natin si Jesus Christ, no? Ang dami nating knowledge patungkol kay Jesus Christ. Pero, ang banal na Espiritu talaga nangungusap sa ating mga puso, kinukonvict tayo para tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yung banal na Espiritu ang nagko-communicate sa puso natin, kinukonvict, pinapalambot yung puso nating matigas para makilala natin si Jesus Christ at isuko natin yung ating mga buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 2, magandang basahin natin ito na isang buo, no? These are the things God has revealed to us by His Spirit. Yung Espiritu po ng Diyos, nire-reveal yung Ebanghelyo sa atin. Kaya po nung ipinangaral yung Ebanghelyo sa atin, no, nawa natin si Jesus Christ, yung banal na Espiritu ang nangungusap sa ating mga puso para talaga maunawaan natin makatotohanan patungkol kay Jesucristo at isuko natin yung ating buhay.
Kaya yung Father, Son, and Holy Spirit, Trinity, talagang pinagtulungan tayo para magkaroon tayo ng kaligtasan. The Spirit communicates Christ to us. Though incomprehensible yung Diyos, salamat kasi Jesus Christ revealed the Father and the Spirit revealed Jesus Christ to us. Paano po natin ito apply sa ating mga buhay? Number 1, resolve to know Christ experientially. Again, pag naalala mo si Jesus Christ, pag naunawaan mo yung mga katotohanan patungkol kay Jesus Christ, naunawaan mo na rin yung Diyos. Now, resolve. Pag sinabi natin resolve, talagang, Lord, gusto ko ito makilala. Pero hindi mo makikilala yung Diyos Ama eh. Gawin mo, kilalanin mo si Kristo. Bakit po? Kasi yung kabuuan po ng Biblia ay patungkol kay Hesus Kristo. At pag naunawaan mo si Jesus, habang nakikilala mo si Jesus, nakikilala mo rin yung Ama. Resolve to know Christ experientially. Bakit naman experientially? Experientially, ibig sabihin po nito, nakikilala mo yung Diyos, hindi lang sa ulo, hindi lang sa utak, nakikilala mo siya by experience. Halimbawa po, naunawaan mo na God is good, Jesus is good, kailangan maranasan mo rin yung goodness of God. Nakita mo, gracious, merciful, si God yung laging sumasaklolo sa mga tumatawag sa Kanya na maraming mga pagsubok na pinagdadaanan. Ikaw ba, dumaan ka na ba sa pagsubok sa buhay na talagang wala ka ng matakbuhan, tapos lumapit ka sa Diyos at tinulungan ka ng Diyos, nirescue ka ng Diyos sa iyong sitwasyon? Yan po yung experiential. Ibig sabihin, naranasan mo kung sino yung Diyos. At isa pong hamon sa bawat isa sa atin, let's know God experientially. Hindi lang sa isip, kundi sa experience. At alam niyo po, habang sumusunod tayo sa ating Diyos, mararanasan natin siya. Makikilala natin siya experientially. Walang iniwan po yan sa mga mag-asawa. Dati, girlfriend, boyfriend, kakilala mo lang. Pero nung pangasawa mo na, experiential na yun. Na-experience mo talaga yung tao. Kasama mo araw-araw. Ganon din po sa Diyos. Hindi lang knowledge, experiential. Number 2 po, paano natin makikilala si Lord? Nag-start po yan syempre sa Biblia. Read the Bible. The revelation about Christ. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, yung Biblia ay revelation. Mula Genesis hanggang Revelation, Book of Revelation, 66 books and all. Lahat po yan, inihahayag ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung gusto mo makilala ang Panginoon, magbasa ka ng Bible. Marami sa atin gusto makilala ang Panginoon sa head knowledge, saka experiential knowledge. Pero ayaw naman natin magbasa ng Bible. Alam niyo po, magbukla tayo ng Biblia with the intention to really know God, to really know Jesus Christ. Pakikilala po talaga natin eh. Mas lalalim tayo. Kumbaga sa pagsalok ng kaalaman patungkol sa Diyos mula sa ocean, no? Napupuno natin yung drum. At lumalawak yung kaalaman natin patungkol sa Diyos. Sa Biblia po, yung Biblia yung pinaka spring, bukal ng kaalaman patungkol po sa Diyos. So read the Bible, the revelation about Christ. And number 3 po, rely on the Spirit. Habang binabasa natin yung Biblia, nananangan tayo, we rely on the Spirit. Nananalangin tayo, Lord, pakilala niyo po sino si Jesus Christ. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong malaman sino si Jesus Christ. At the same time, maunawaan ko at makilala ko siya experientially. Gusto kong makita yung maranasan yung kabutihan ng Diyos. Gusto kong malasap. Sabi nga sa Bible, no, taste and see that the Lord is good. Gusto kong malasap, malasahan, kumbaga ma-experience at makita ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Yung biyaya ng Diyos, gusto kong mag-umapaw sa aking buhay. Ma-experience ko sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. So, paano mangyayari yon? Rely on the Spirit, the revealer of Christ. Yung banal na Espiritu po ang nagre-reveal sa Panginoong Jesucristo para mas makilala natin siya. Both head knowledge tsaka experiential knowledge. Now, para po sa ating discussion, how does reading the Bible while relying on the Spirit help us know Christ more? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. God, I acknowledge that your ways and thoughts are far beyond mine. I am amazed by how little I can comprehend of your infinite wisdom. Yet you choose to reveal yourself to me through your word and in your Son,
Jesus Christ. Help me to trust you when I do not understand, knowing that your plan is perfect and your love is unchanging. Lead me to worship you, not because I have all the answers, but because you are worthy of all glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Sister Cherry Lou. At binabati ko po lahat ng mga sumusubaybay dito sa ating channel from Australia. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.